Hi guys, Marcela Badilla po ulit ito. Welcome to my YouTube channel. Guys, sasagutin ko lang po yung ibang katanungan ng mga kababaihan, ng mga nagbabalak pong magbuntis, at ganoon na rin po dyan sa mga buntis na po, no? So may mga katanungan po sila kung ano daw po ba ang iinumin nilang vitamins bago sila magbuntis. So, ang video na ito ay para sa inyo. Huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe, like, comment, at pindutin nyo na rin po dyan yung bell notification para lagi po kayong updated once na mayroon po akong mga bagong upload na videos. So, sa mga kababaihan po dyan na mga nagbabalak magbuntis, dapat po makainom kayo ng folic acid 400 micrograms per day, no? 3 months before na kayo ay magbuntis, dapat po uminom na kayo ng folic acid. Bakit po folic acid ang binibigay natin bago magbuntis? Para po maiwasan yung chance or mabawasan yung chance na magkaroon po ng abnormality sa brain at spinal cord ng baby, gaya po ng neural tube defect, no? So, 3 months before na kayo ay magbuntis, dapat po uminom kayo once a day ng folic acid 400 micrograms, no? Sa mga buntis naman po dyan, na hindi nyo alam, tapos ngayon nyo lang po nalaman na buntis na kayo, mainam pa rin po na inumin nyo po ng folic acid, lalong-lalo na sa first trimester ng inyong pagbubuntis, dahil dyan po na-develop ang inyong baby, no? So, inumin nyo po ng 400 micrograms na folic acid, at kung kayo naman po ay nasa high-risk pregnancy. High-risk pregnancy, ibig sabihin, nagkaroon po kayo ng pagbubuntis before na nagkaroon ng neural tube defect, o di kaya kayo ay diabetes, naninigarilyo, or malakas uminom ng alak, mga ganun. Tapos, ano pa ba ito? Mataas yung timbang nyo, mga overweight, ganun. So, andyan po yung chance, o high risk po kayo, no? High risk po kayo na magkaroon ng mga ganyang abnormality, no? Ng mga neural tube defect. So, once na kayo ay high risk, kailangan po na mas mataas po ang folic acid na inyong iinumin per day. So, sa mga normal at sa mga nagbabalak palang magbuntis, 400 micrograms per day is okay na po sa kanila. Pero sa mga high risk po na nabanggit ko gaya kanina, kailangan pong mas mataas ang dosage na inumin po natin or inumin nyo ng folic acid. So, gagawin nyo pong 5 milligrams per day ang pag-inom po ng folic acid, no? 5 milligrams per day na po ang dosage na inumin nyo ng folic acid, no? Para mabawasan po yung chance na maulit-ulit yung mga neural tube defect na nangyari before sa inyong mga anak. So, lalo na po sa may mga lahi, mga genetics po kasi din yan. Minsan talagang namamana, gaya ng mga cleft lip or cleft palate. So, mas mainam na uminom pa rin po talaga tayo ng 5 milligrams na folic acid per day, no? Ang folic acid din naman po pagdating sa mga pagkain is mayroon din naman po yan, kagaya ng mga kalamansi, may mga folic acid din po yan, orange, atay, itlog, ano pa ba, broccoli, mga green leafy vegetables, kagaya ng mga saluyot, yan, meron po yan mga folic acid, pero mas mainam pa rin po na uminom pa rin po tayo ng folic acid 5 milligrams per day. So, yun lang po sa mga may katanungan pa pong iba dyan, pwede nyo po akong i-message or mag-comment po kayo dyan para po sa susunod, mabasa ko, imagawan din po natin ito ng video. Yun lang po, magandang hapon po sa inyong lahat. God bless!